Okay, so mag-pray muna tayo. Amang Diyos na nasa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang ministry ng Lord Promise, Miracle, Healing, Deliverances, na ang aming mga mata, isip at puso maging bukas, Lord, sa mga salita mo. Hindi namin ang karunungan mo. Bless mo rin yung mga tagapanood natin, tagapakinig natin, pagpalain mo rin ang himpapawid, Panginoon. Salamat po sa pagtugon mo namin panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So diyan sa Santiago chapter 1 verse 12, sabi diyan, ito ay patungkol sa pagsubok. Alam po natin na lahat tayo ay may kinaharap na pagsubok na kailangan malagpasan natin. May kinaharap na mga pagsubok ng buhay, bawat isa sa atin. At maging ang simbahan ay may kinaharap ding pagsubok. Na kailangan natin na isang puwersa tayo. Kailangan natin yung magkaisa. Kailangan natin yung magkasama. Magkatuwang tayo. Sabi diyan, pinagpala ang taong natiling tapat sa kabila ng pagsubok. Ano sabi? Pinagpala ang taong natiling tapat sa kabila ng pagsubok. Natiling tapat sa kabila ng pagsubok. Kahit may pagsubok, ay nandun pa rin yung ating pananatili sa Diyos. Sapagkat matapos siyang subukin, matapos niya malagpasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Alam po natin na ito, ang pagsubok ay isang paraan ng Diyos para makita yung ating katapatan sa kabila ng maraming pagsubok na ating pinagdadaanan. At alam po natin na walang exempted sa pagsubok. Pero sabi diyan, matapos malagpasan ang pagsubok at tanggap siya ng gantimpala ng buhay. So, ang Lord ay mayroong gantimpala, ito yung buhay sa mga lumagpas sa pagsubok. Ito'y pangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya o sa nagmamahal sa Kanya. Yung pangakong ito ay totoo. Kailangan lang natin malagpasan ang mga pagsubok na yan. Tatanggap siya ng gantimpala. Ito yung gantimpala, ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kailangan tayong magpakatatag. Huwag maging negatibo. Kasi hindi nakatulong yung paging negatibo. Kailangan tayong makalagpas sa mga pagsubok nating pinagdadaanan. Kasi mayroong gantimpala. Buhay ang gantimpala. Sa mga umiibig sa Panginoon. May mga taong ayaw ng pagsubok. Amen. Kaya mabuti tayo kasi alam natin na ang paraan ng Diyos ay para subukin tayo. At doon sa mga pagsubok na yun, doon tinitingnan ng Panginoon kung talagang mahal natin siya. Kasi yung mga nagmamahal sa Panginoon ay mananatili talaga yan kay Kristo. Kahit may pagsubok, hindi yan hihiwalay sa Panginoon. Talagang mananatili yan sa Panginoon. Kaya,
yung pagsubok ay tinatanggap natin sa ating mga buhay. Ang kailangan lang, magpakatatag tayo. Pagkat walang pagsubok na dumating sa inyo, nadidinanas ng lahat ng tao. Lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. At ang Diyos din na nagbigay ng lakas, siya din na nagbigay ng pagtatagumpay sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amin po ba? Kapag mahal mo ang Panginoon, kakayanin mo. Kasi sabi sa 10:30 na unang Korinto, ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok. Siya din ang nagbigay ng lakas upang makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Bibigyan ka rin niya ng lakas. Siya din ang nagbibigay ng lakas upang makapanagumpay tayo sa mga pagsubok na yan na ating pinagdadaanan. Tayo, dapat maging malakas. Tibayan natin ang ating kalooban. Imbes na manisi tayo ng ating kapwa, mag-pray tayo. Amen. Imbes na manumba tayo, mag-pray tayo. Sino bang gusto ng pagsubok? Ang pagsubok ay galing sa Diyos. Binibigay ng Lord sa mga taong mananampalataya. Amen? Ako ayaw ko rin ng pagsubok. Sino ba may gusto ng pagsubok? Kaya lang, kung iyon ang kalooban ng Diyos, na susubukin tayo, dapat nating tanggapin. Kasi ang pagsubok, ang nagpapadali sa atin. Nagpapatibay sa atin. Yan ang paraan ng Diyos. Para tingnan kung may pagsubok ba tayo, manatili pa ba tayo sa Kanya, mamahalin pa ba natin siya. Kasi may mga tao na pag may pagsubok, tumatakbo. Umalis sa presensya ng Diyos. Imbes na harapin ang pagsubok, lagpasan ang pagsubok, i-overcome ang pagsubok. Kasi kapag may pagsubok, sabi ng Lord, bibigyan ka rin niya ng karunungan. Bibigyan ka rin niya ng kalakasan para malagpasan mo ang pagsubok. Amen? Yan, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Siya din ang nagbigay ng kalakasan para malagpasan ng tao na kanyang sinusubok ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Amen. Kailangan lang malagpasan natin. Kasi pagkatapos malagpasan, tatanggap ng buhay ang na ipinangako ng Panginoon. Sa mga nagmamahal sa Kanya. Dito sa 19, verse 19, pakinig at pagsasagawa. Sabi diyan sa verse 19, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, intindihin na po natin, maging alisto kayo sa pakikinig, maging handa daw sa pakikinig, alisto. Maingat sa pagsasalita, kaya sa pagsasalita natin dapat may pag-iingat at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Hadlang kasi ang galit. Dahil ang galit ng tao hindi makakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang galit, hadlang yan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Malaking hadlang yan. Kaya huwag tayong pabigla-bigla.
Kasi hindi nakakatulong ang galit. Kaya talikuran niyo yung inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal. Ang paalala ni Santiago ay talikuran daw yung maruming gawa. Kasi may mga gawa na marumi. At alisin yung masamang pag-uugali, masamang asal. Sinulat din niya ito sa mga mananampalataya. Kasi may mga mananampalataya na mayroon pa rin gumagawa ng karumihan. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga maruming gawa. Mayroon pa rin mga mananampalataya na sa pag-ugali, hindi maganda. Kasi hindi nababagay sa atin na mga mananampalataya yung maruming gawa. Hindi rin nababagay sa atin yung masamang pag-ugali o masamang asal bilang mga anak ng Diyos. Sagabal yan sa ating pagsunod sa Panginoon. Sagabal yan sa ating landas. Yung maruming gawa at masamang asal. Hindi nababagay sa ating mga mananampalataya. Amen? Kalaban ng Diyos ang maruming gawa. Kalaban ng Diyos ang maruming asal o maruming pag-ugali. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kaya pinaalis yan. Dapat daw alisin. Magpakumabang, tanggapin ninyo ang salitang naitanim sa inyong puso. Mahalaga rin yung pagpapakumbaba at pagtanggap ng mga salitang itinatanim sa ating puso. Kasi yung itinatanim sa ating puso, ito yung salita ng Diyos. Ito yung itinatanim sa ating mga puso. At ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Kasi ang salita ng Diyos, yun ay may kakayahang makapagligtas sa atin. Sabi diyan sa 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mahalaga na ang salita ng Diyos ay pinamumuhay natin. Kung pinakinggan lamang ninyo, ngunit ninyo isinasagawa, dinadayaan niyo ang inyong mga sarili. Kaya may pandaraya doon sa mga taong nakikinig, ngunit di namang isinasagawa yung napapakinggan nila. May malaking pandaraya sa kanilang mga puso. Dapat kapag ikaw ay nakikinig, isasagawa mo yung napapakinggan mo. Sundin mo yung napapakinggan, lalo't salita ng Diyos yan. Amin po ba? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit ninyo sinasagawa, dinadayaan niyo ang inyong mga sarili. Tingnan nyo, may pandaraya. Kapag ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo raw sinusunod ang salitang napapakinggan mo, may pandaraya sa puso. May pandaraya sa pandinig. Amen. Ang payo talaga ng Biblia na ipamuhay natin yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Baga sundin natin. Kasi kung nakikinig ka lang tapos hindi mo naman sinusunod, dinadaya mo ang iyong sarili. May pandaraya na hindi halos nakikita ng marami. Baya mo nakikinig ka ng salita ng Diyos. Tapos yung napapakinggan mo, hindi mo naman sinusunod. Kaya may pandaraya sa isip, may pandaraya sa puso. Amen? At hindi yan nahalata. O kung ikaw sensitibo talaga, sa bawat pakikinig mo na mga aral ng Panginoon na inaaral sa iyo, dapat ipamuhay mo yan. Hindi yung nakikinig ka lang, pagkatapos ay baliwala na yung iyong napapakinggan. Kaya walang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag nakikinig ka, hindi mo naman ipinamuhay yung napapakinggan mo. Nagkakaroon lang ito ng kapangyarihan kapag kapangyarihan sa buhay ng tao kapag ang kanyang pinakikinggan ay sinusunod niya. Amen. Kailangan daw natin ipamuhay ang salita ng Diyos.
Huwag lang yung nakikinig at hindi sinasagawa yung napapakinggan. Kasi may pandaraya. Kasi nakikinig ka nga, hindi mo pinamumuhay ang napapakinggan mo, may pandaraya. Nandun pa rin ang dyablo. Hindi pa rin siya umaalis. Kahit nandun na yung salita ng Panginoon na ipinapangaral, kapag hindi mo isinagawa yung iyong napapakinggan, nandun pa rin ang dyablo. May pandaraya pa rin siya na ginagawa sa buhay ng tao. May panininlang pa rin sa isip at puso ng tao. Halimbawa, katulad ng Marcos 12, verse 29, 30, 31. Ibigin mo ang Diyos, buong puso mo. Ibigin mo ang Diyos, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Ibigin mo siya ng buong pagmamahal. Kapag hindi mo sinunod yon, diablo yon. Amen. May pandaraya yun. Kasi sabi, ibigin mo ang Diyos buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo, buong lakas mo. Yan ang itinuturo ng Biblia. Kapag inibig mo ang tao nang higit sa Diyos, kasalanan yun. Kasi hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi masamang magmahal ng pamilya. Kung sabi ng Biblia, dapat buong pagmamahal sa Diyos. Buong puso, buong lakas, buong pag-isip, at buong kaluluwa. Aba, yung Matthew 6:33, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Sino ba ang kaharian ng Diyos? Kayo ang kaharian ng Diyos. Pinauuna ni Lord yan. At ang katwiran ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay, dadagdag sa atin ng Panginoon. Dadagdag sa atin ng Panginoon. Lahat ng mga bagay. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, kapag inuna mo ang katwiran ng Diyos, lahat ng mga bagay ay idadagdag sa iyo ng Panginoon. Alam mo sa mga bagay na yan, hinahadlangan din ni Satan yan. Ayaw niyang unahin natin ang Diyos. Ayaw niyang sundin natin ang katwiran ng Diyos. Ayaw niyang makuha natin yung mga bagay na idinadagdag sa atin ng Panginoon. Kasi nga minsan, mas pabor sa tao kaysa sa Diyos. Diba? Kay Peter, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ibig sabihin, si Satan, yung kanyang pinapaboran ay ang tao. Hindi siya pabor sa Diyos. Sa ating mga mananampalataya, maliwanag yon na unahin ang Diyos bago ang tao. Amen po ba? Mahirap pang i-practice. Mahirap pang sanayin ng ating mga sarili na unahin natin ang Diyos bago ang tao. Kasalanan yun sa Diyos kapag inuna mo ang tao. Ginawa mong pangalawa ang Diyos. Kasi ang tinuturo ng Bible, naunahin ang Diyos. Kasi bakit siya ang may-ari ng ating hininga? Siya ang may-ari ng buhay natin. Lakas natin. Lahat ng mayroon tayo. Yung ating mga pagpapala, pamilya natin, galing sa Kanya. Natural lang na unahin natin siya. Pag binaliktad mo yun, kasalanan sa Diyos yun. Yan ang mga prinsipyo ng tunay na mananampalataya na dapat natin sundin. Amen? Sa mga hindi mananampalataya, hindi nila maaabot yun, hindi nila maintindihan yun. Pero sa atin, madali na natin maintindihan yun. Na dapat natin sundin kung ano sinasabi ng Bible. Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sa mga nagmamahal sa Diyos, mayroong mga gantimpala. Sa mga sumusunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, mayroong mga gantimpala. Minsan, iniiba natin yun. Kaya sa Hagay, di ba, na paliwanag ko sa inyo na ang mga tao, naging makasarili. Inuna nila yung kanilang sarili.
Kaya hindi sila pinagpala ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos na wala ang puso nila sa Diyos, wala ang pagmamahal nila sa Diyos. Ang pagmamahal nila, pinaliligaya nila ang tao. Yung kanilang mga sarili. Pinagaganda nila yung kanilang mga sarili. Pero si Lord ay binaliwala nila. Amen? Kung unahin natin ang Diyos, pagpapalain niya tayo. Minsan iba ang plano ng tao. Nagpaplano siya para sa kanyang sarili. Hindi siya nagpaplano para sa Diyos. Iniisip niya ang kanyang sarili, hindi niya iniisip pa para sa Diyos. Amen? Baligtad ang ginagawa ng tao. Marami siyang plano para sa kanyang sarili. Kaya maraming namumuhay sa kasalanan. Dahil sa inuuna ng tao ang kanyang sarili. Ito yung ministeryo ko, bahagi ko, na ituro sa inyo ang salita ng Diyos, pero nasa inyo pa rin yan. Amen. Kaya, mas mahalaga na ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, sinusunod natin ang mga salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung pinakikinggan lamang natin, pwede naman natin sinasagawa, dinadaya natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang nakikinig na salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, pagkatapos makita ang sarili, umalis, at nakalimutan na ang kanyang anyo. Ang tao daw na nakikinig ng salita ng Diyos, tapos hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Katulad siya ng taong tumingin sa salamin. At pagkatapos, makita ang sarili, umalis, at nakalimutan na yung kanyang mukha. Nakalimutan na yung kanyang anyo. Ganun ang taong nakinig ng salita ng Diyos na hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, nagpapalaya sa tao. Pinapalaya nito ang tao sa kasalanan. Ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawin. Siya ay taong gumagawa. Kaya mahalaga yung salitang pananampalataya at pagsasagawa. Pakikinig at pagsasagawa. Kasi kung yung iyong pakikinig ay hindi mo naman sinusunod yung napapakinggan mo, baliwala po yun. Walang kapangyarihan, walang pagpapala. Kasi yung pinagpapala yung pagpapala ng Diyos yung lahat ng kanyang gawain. Yung nakikinig siya tapos isinasagawa niya yung kanyang napapakinggan. Yun yung pagpapalain ng Panginoon. Amen. At hindi katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. Kasi may mga nakapakinig. Kaya lang, pagkatapos nakakalimutan na yung napapakinggan. Kaya hindi pagpapalain ng Lord. Nakikinig ka nga, hindi mo naman sinunod yung napakinggan mo. Kaya sabi ng Lord, ang kanyang pagpapalain ay yung gumagawa. Sumusunod. Amen. Yung taong isinasagawa yung kanyang napapakinggan. Yan ang pagpapalain. Spiritual kasi pinag-uusapan natin. Hindi man literal to eh. Amen. Iba kasi ang pagpapala na galing sa Diyos ay sa pagpapala na alok ni Satanas. Si Satan, inaakit din niya yung tao dito sa sanlibutan. Matthew chapter 4. Nung si Jesus ay tuksoin ng 3 beses, yung panghuling tukso, dinala sa pinakamataas sa lugar. Pinatanaw sa kanya lahat ng kaharian.
Sabi ni demonyo, ni Satan, kung ikaw ay sasamba sa akin at magpatira pa, bigay ko sa yan. Ay may mga taong sinasamba halos ang sanlibutan. Nagpapatira pa halos sa sanlibutan. Makuha lang yung mga bagay sa mundo ito. Yan yung hangad ng kanilang mga mata. Yung nanghangad ng kanilang mga puso. At sabi ng Lord, huwag niyong ibigay ng sanlibutan. Yung mga bagay sa mundo ito. Kasi lahat yan mapaparam. Lahat yan mawawala. Kaya sabi ng Lord, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Hindi na hulugan nyo na huwag ka na mag-savings. Ibig sabihin ng Lord doon, huwag mong mahalin ang salapi. Kailangan din tayo may karunungan. Kaya hindi sabi ng Lord yung mag-impo kayo sa langit. Kasi doon walang tanga, walang maninira, walang kalawang. Totoo naman po yun. Sa langit walang tanga, walang insekto, walang kalawang. Kasi lahat ng inimpok natin doon ay tiyak na aanihin natin pagdating ng taktang panahon. Pwede nang hulugan nyo na hindi ka na magsisibings. Amin ba? Kasi ikaw may mga anak. Ikaw may pagtanda. Paano pag sumama ang pakiramdam mo? Inubos mo lahat. Wala ka man ang pambili ng diatabs. Amen. Kasi ubos-ubos ka. Hindi ganon yung tinutukoy doon ng Lord. At tinutukoy doon ng Lord na huwag nating ibigin ang sanlibutan o yung kayamanan ng mundong ito. Kasi lahat yan mapaparam. Lahat yan mawawala. Kasama ka doon kapag ikaw ay umibig doon. Kasama ka mapaparam. Yeah. Kapag tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, ipamuhay natin. Kasi yun yung ating kapangyarihan bilang mga mananampalataya. Nagkakaroon ng power ang buhay natin kapag ipinamuhay natin yung mga salitang ating napapakinggan. Kaya kung ating pinakikinggan, hindi naman natin isinasagawa, dinadaya mo lang yung sarili. Tingnan mo, nandun pa rin si Satan. Yung pandaraya na yun, nandun pa rin siya. Kasi siya, madaya siya. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, sinisikap niya na maalis yung napapakinggan mo. Kaya hindi mo na ipamuhay. Inaagaw niya yan. Ayaw niya na ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Kasi pag ipinamuhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kasi ang pagsunod ay nagdala ng pagpapala sa tao. Nagpapahaba pa nga ng buhay yan eh. Yung pagsunod sa salita ng Diyos, nagbibigay ng pagpapala, kalakasan, pinapalakas tayo ng Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya. Amen? Pinapahaba niya ang buhay natin kapag sumusunod tayo sa Kanya. Sana wag tayong katulad ng nakikinig, ngunit di sinasagawa yung napapakinggan. Kasi, tingnan nyo, may pandara sa sarili. Kita nyo ba yun, yung pandara na yun? Hindi kita yun ng maraming tao. Pag may preaching, may pangaral na salita ang Diyos, ang una kagad na inaagaw ni Satan, yung salita na napapakinggan ng tao. Kaya ang tao, wala na siya maintindihan doon sa kanyang napakinggan. At maraming mga distraction, maraming maingay, wala ka nang matututunan. Marami siyang ginagawa para agawin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan.
Sino ang lugi? Yung nakikinig at nagsasagawa o yung nakikinig at hindi sinasagawa? Simple, lamang yung nakikinig at nagsasagawa. Kasi sinusunod mo yung salita ng Diyos na yung napapakinggan. Ay yung mga nakikinig hindi sinasagawa, lugi ka doon. Ikakapahamak yan ang kaluluwa mo. Kasi parang binabaliwala mo yung salita ng Diyos. Pag hindi mo sinagawa yung kanyang salita, parang hindi mo siya pinahalagahan. Amen. Kaya may mga tao na nakikinig nga. Pagkatapos mapakinggan, ang kanyang napapakinggang salita ng Diyos, mayroon namang sumusunod. Mayroon namang hindi. Kaya yung hindi sumusunod, lugi talaga yun. Spiritual. Mawala sa kanya yung salita ng Diyos. Kasi pag wala sa yung salita ng Diyos, kawawa ka. Amen. Kawawang nilalang. Kaya iba rin yung nag-jot down ka ng chapter, ano ka ng mga verse, tapos nire-review mo, binabasa mo, tapos lumalakad ka doon sa salitang iyong nababasa, napapakinggan. Maraming tao na nagbabasa ng Biblia, nakikinig. Ngunit, hindi naman yan sinusunod yung kanyang binabasa. Hindi naman yan sinusunod yung kanyang napapakinggan. Maliwala. At kapag mabigat-bigat pa ang aral, ayaw basahin. Amen. Kapag totoo yung aral, ayaw basahin. Ayaw doon sa totoo. Amen. Ba't kaya gano'n, no? Kapag totoong-totoo na ayaw isabuhay ang totoo. Parang nag-aalinlangan doon sa totoo. Kaya, dapat doon tayo sa totoo. Dapat, katulad ng ating Diyos na totoo, maging totoo rin tayo. Katulad ng ating Diyos na tapat, dapat maging tapat din tayo. Dapat tayong mga anak ng Diyos, magmamana tayo sa Kanya. Kasi mga anak tayo ng Diyos Amen? Kung ano dapat ang karakter ng ating Diyos, dapat ganun din tayo. Tulad din tayo sa Kanya. Kaya sabi ko, may mga taong hindi pinagpapala ng Diyos. Bakit? Hindi tapat. Walang desire na makasunod sa Lord. Alam niyo ba yung katapatan sa Diyos? Kahit maliit yan, dapat tapat ka. Kasi kung tapat ka, mas lalong tapat ang Diyos. At hindi ka papabayaan ng bayan kung magiging tapat ka sa Kanya. Amen? Doon sa maliit na bagay, na natatanggap mo, dapat maging tapat ka na doon. Ewan ko ba sa tao? Pagdating sa pagtatapat, parang hindi magawa. Amin mo ba? O hindi naman lahat. O tandaan po natin, pagdating ng takdang panahon, lahat tayo magsusulit sa Diyos. Haharap tayo sa ating Panginoon. Alam mo yan kung hindi ka naging tapat. Alam mo naman yan kung naging tapat ka. Amen. Kaya, yung paging tapat ay hindi nasusukat yan doon sa marami. Kundi nasusukat yung katapatan doon sa kaunti. Kasi doon sa kaunti, kung tapat ka, lalo, maging tapat ka kahit malaki yan.
Ay ngayon, kung doon sa kakaunti, hindi ka na tapat, lalo na pag malaki, hindi ka na maging totoo doon, hindi ka maging tapat doon kasi malaki na yon. Amen? Nakukuha nyo? Doon sa maliit, dapat magiging tapat ka na sa Diyos. Kasi pag yan ay malaki na, lalo kang hindi maging tapat. Kasi doon sa maliit, naghihinayang ka. Lalo na pag malaki yan. Hindi, mas malaki pag hinayang mo. Kaya nag-uumpisa talaga yan sa maliit. Doon nasusubok ang katapatan ng tao. Alam mo yun, sa panahon ng kahirapan, yung Macedonia, hindi naman mayaman yun. Pero bakit higit-higit pa yung, sapat-sapat pa yung lang itinulong sa Jerusalem, Saudia. Kasi nandun yung pagiging totoo nila sa Diyos at pagiging totoo sa mga lingkod ng Diyos. Una sa Panginoon, pagkatapos ay sa amin, sabi doon sa Panahon Korinto 8. Una sa Diyos. Kapag tama ang motibo mo sa Diyos, maging tama rin ang motibo mo sa tao. Kapag hindi tama ang motibo mo sa tao, hindi ka rin maging tama doon sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya tandaan po natin, mga kapatid kay Kristo. Kaya bakit ako lagi ay nagtuturo ng katapatan? Kasi ako tapat din. Bakit itutuwa ka lagi pagkintotoo? Kasi ako totoo ako sa Panginoon. Hindi mahirap lakaran ang pagkintotoo, hindi mahirap lakaran yung pagkintapat. Kapag napapractice mo na yon, mayroon ka ng takot na hindi maging totoo, hindi maging tapat. Mayroon ka ng takot. Amen. Mayroon ka ng pag-aalangan sa iyong sarili. Kapag nakasanayan mo yung hindi ka totoo, hindi ka tapat, unti-unti yan na kumakapal ang puso ng tao. Kumakapal ang kasalanan. Hanggang hindi na makaramdam ang puso natin ng pag-ibig sa Diyos. Amen. Kasi natatakpan na ng kasalanan ang puso natin. Hindi mo na maramdaman mahal mo ang Diyos. Hindi mo na maramdaman yung paggalang sa salita ng Diyos. Kaya yung pakikinig, dapat may pagsasagawa. Huwag baliwalain. Ako yun yung aking prinsipyo sa buhay, kami mag-asawa. Sa panahon ng kahirapan, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Pinag-uusapan namin. Kahit nahirapan tayo, maging tapat tayo sa Diyos. Kasi yun ang tinitingnan ng Lord sa panahon ng kahirapan, panahon ng pagsubok. Tinitingnan niya ang puso natin. At hindi naman lahat lagi ng panahon ay laging may pagsubok. Yan ay kayang malagpasan. Kayang bigyan tayo ng Lord ng karunungan at lakas. 1 Corinthians 10 verse 13. Kapag may pagsubok, siya din ang bigay ng lakas, siya din ang bigay ng karunungan para malagpasan natin kasi iba yung karunungan ng Diyos. Malawak ang karunungan. Makikita mo kung paano mabigyan ng solusyon yung mga pagsubok na yan. Amen. Kaya, pag may problema, wag sisi doon, sisi dito. Mag-pray. Mag-pray, mag-pray, mag-pray. Oo nga, ilang gabi na ako halos di natutulog. Kapanalangin. Lahat kayo ipinagpipray ko. Napagpalain ng inyong mga puso. Kaya, kahit anong gawin ka panalangin, kung ang desisyon ng tao hindi tama, talagang taliwas talaga yan sa kalooban ng Diyos. Pero nandun pa rin ang prayer ko na sana ay bless ng Lord ang inyong mga puso. Kasi ayaw ko naman na tayo magkahiwalay ng landas. Amen. Kasi pagdating ng pagsusulit natin kay Lord, yung mga tapat, God servant, pumasok ka sa aking kagalakan. Yung mga hindi tapat, itatakwil kayo ng Panginoon.
Kasi dito sa lupa, ito yung ating practice, ito yung training ground natin. Kasi yung papasukin natin na langit ay perfecto. Walang kapintasan. Amen. Dito pa lang hinahanda na tayo ng Lord. Dito pa lang sinasanay na tayo ng Diyos. Dito pinapractice tayo ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Woo! Kaya yung pagsubok na yan, dapat malagpasan natin yan. Bakit may pagsubok? Kasi nga, talagang may pagsubok ang Diyos. Sinusubok niya tayo, yung ating mga puso. Sinusubok niya ang puso natin. Kahit may pagsubok ba, kaya mo ba bang sumunod? Kahit may pagsubok ba, kaya mo ba bang maging tapat sa Diyos? Amen? Kasi pag may pagsubok, kalimitan, yung iba, hindi na naging faithful kay Lord. Alam mo, masarap damhin na kahit may pagsubok, naging tapat ka pa sa Lord, lumalaban ka. Nilalabanan mo yung mga pagsubok na yan na kayang-kaya natin mapagtagumpayan yan. Amen. Yan ang hamon ng buhay natin. Yan ang challenge ng buhay natin. Pag may pagsubok, kapag wala namang pagsubok, hindi parang walang challenge. Amen po ba? Parang hindi mo masasabing, kaya kong maging totoo sa Lord kahit may pagsubok. Amen? Kaya doon tinitingnan, kaya ba nitong lumaban? Kaya ba nitong maging tapat? Kaya ba nitong maging totoo sa akin kahit may pagsubok? Kaya ang pagsubok talagang nilalagay na rin sa harapan natin para i-overcome natin. Kahit naman unang panahon, yung mga tao noon ng panahon, umpisa natin kay Abel, kay Enoch, kay Noe, kay na Abraham, kay na David, kay na Moises, Shadrach, Meshach at Abednego, at marami pang mga propeta. Hindi madaling pinagdaanan nila. May mga pagsubok pero na-overcome nila. Kaya sila yung mga taong dinakila ng Biblia. Pag binabasa mo yung Hebrew chapter 11, sabi doon, yung pananampalatay, katiyakan na mangyari ating mga inasahan. Lucas 18, verse 1, huwag kayong mawala ng pag-asa sa inyong mga pananalangin. Kapag nanalangin ka sa Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy ka mag-pray. At panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakita. At kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Hebrew chapter 11, verse 1 hanggang verse 2. Pag binabasa mo yung pababa, yun yung mga karakter ng mga taong tapat sa Diyos. Yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ipinamuhay ang salitang ng Diyos na napakinggan nila. Mga kapatid kay Kristo, tandaan po natin, pagdating ng ending ng buhay natin, haharap tayo sa Panginoon. Kaya ipapraktisan niyo yung paging tapat sa Diyos. Kasi hindi mo kakayanin na humarap sa Diyos kapag ikaw ay hindi naging tapat sa Diyos. Hindi mo kakayanin yun. Pagharap mo lang sa Panginoon, may kaba-kaba ka na. Kasi alam mo sa mundong ito, hindi ka na naging tapat. Alam mo yun. Repent. Talikuran ng kasalanan. I-practice ang pananampalataya. I-practice ang paging tapat sa Diyos. I-practice yung pagsunod sa Diyos. I-practice yung paglilingkod sa Panginoon. Yung paging totoo baga. Yung paging tapat natin. Kasi kung nakikinig ka, dapat ipinamuhay mo yung napapakinggan mo. Kapag ikaw ay nakikinig, hindi mo ipinamuhay, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Ikaw mismo
Alam mong dinadaya mo ang iyong sarili kasi nakikinig ka, hindi mo naman sinusunod na papakinggan mo. Kaya sabi naman, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang nyo, kung hindi nyo sinasagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya dapat natin malaman na may pandara pala sa sarili. May panlinlang pala sa ating mga sarili. Kung hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? May pandaraya. At ngayon, kita nyo na. At ngayon, alam nyo na may pandara doon sa nakikinig, hindi ipinamuhay ang salita ng Diyos. Booking na si Satan. Amen. Nakikinig ka, hindi mo ipinamuhay. Hindi iba ang dinadaya mo. Hindi si pastor ang dinadaya mo. Ikaw mismo. Amen. Ang dinadaya mo ang iyong sarili. Booking na si Satan. Booking na. Yung pandara niya sa tao ay kitang-kita. Kapag hindi mo ipinamuhay ang salitang napakinggan mo, ginagawa kang madaya ni Satanas. Amen. I-practice ang pananampalataya, i-practice yung pagsunod sa Panginoon, i-practice yung paglilingkod, i-practice yung katapatan, yung pagintotoo natin sa Diyos. Magsimula tayong sanayin ng ating sarili. Kasi, salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Mahalaga na dapat natin maintindihan. Ako, yun ang kinatatakutan ko, yung harap ako sa Lord. Tapos marami akong pagkukulang. Tayo hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Tapos, nasa harapan na tayo ng Diyos. Alam mo yan, kasi may isip ka eh. Alam mo yan kung marami kang pagkukulang. Alam mo yan kung marami kang hindi sinunod. Alam mo yan mismo sa sarili mo. Huwag tayo maging panatag. Amen. Huwag natin balay-walain ang ating Panginoon. Huwag natin balay-walain ang salita ng Diyos kasi dapat mayroon tayong takot sa Kanya. Kasi pag may takot ka, hindi mo magawang suwayin ng Diyos. Amen. Pag wala kang takot sa Kanya, patuloy ang pagsuway ng tao. Kaya mahalaga rin yung may takot ka sa Diyos. Kasi ang takot, nagtuturo sa atin para wag nating suwayin ng ating Panginoon. Kapag wala kang takot sa Diyos, hindi mo siya ginagalang. Amen. Hindi mo siya gagalang pag wala kang takot sa Kanya. Ay hindi basihan yung marami kang pera. Ang basihan doon, kahit kaunti lang, kung naging tapat ka sa Diyos. Kasi marami namang may pera, hindi naman tapat kay Lord. Amen. Maraming mga mayaman, hindi naman tapat kay Lord. Mas mabuti pa nga yung biyuda eh. Hindi nahigitan yung kanyang ginawa eh. Amen ba? Sabi ng higit ang ginawa ng biyuda kaysa sa mga mayaman. Sabi ng Biblia, malaking halaga din bigay ng mga mayaman. Bakit? Hindi na nahigitan yung biyuda. Kasi yung kanyang pananampalataya ay the best. Totoo siya sa Panginoon. Tapat siya sa Diyos. Salamat kay Lord. Kasi ang Diyos din naman gumagawa niya sa puso natin. Depende lang yan sa atin kung pahintulutan natin siya na gumawa sa ating mga puso. Alam mo ang aral. Alam mo ang salita ng Diyos. Amen. Huwag mong sayangin yung kaalaman mo. Binigyan tayo ng isip, binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng pangunawa para maintindihan natin yung mga aral ng Diyos, mga salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sana
Sa gabing ito, pagpalain tayo ng Panginoon. Pagpalain yung ating mga mata, yung ating kaisipan, yung ating mga puso. I-bless ng Lord. Huwag niyong baliwalain ang mga salitang inyong napapakinggan. Kasi, isa lang naman yung ending natin. Yung dulo ng buhay natin. Huwag kayong panatag na tayo'y laging nagbabaliwala. Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Ang Diyos ang may-ari ng pamilya natin. Ang Diyos ang may-ari ng ating kalakasan. Ang Diyos ang may-ari ng ating pagpapala. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Ako'y mananalangin. Lord, I pray na i-bless mo yung aming buhay, i-bless mo yung aming puso, i-bless mo yung mga trabaho ng anak mo, i-bless mo yung kabuhayan namin. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. I-bless mo rin po yung YouTube, yung Facebook, yung Himpapawid. Pagpalain mo ang pangaral na ito na umabot to sa lahat ng kontinente, Lord. Kontinente ng Africa, kontinente ng Asia, kontinente ng Europe, kontinente ng North America, kontinente ng Oceania, kontinente, Lord, ng South America. Lahat ng bansa, Panginoon, pagpalain mo. Lumawig yung maabot ng ating internet. Lumawig yung maabot ng ating pangaral, Panginoon. Hindi ko na kabayan ako ng Santong Espiritu sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa mga salita mo na aming napakinggan sa gabing ito. Pagpalain mo po yung mga salita, lumawig ang ating Ebanghelyo, Lord. Hindi ko ang pagsama ng banal na Espiritu, pagsangkap ng banal na Espiritu, bigyan kami ng kalakasan, upang ang mga salita ng Diyos sa aming napakinggan ay magdala ito ng karunungan, pag-asa, kalakasan. I-bless mo mga puso namin. Alisin mo yung kasalanan sa puso namin. Sa pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus.